Magandang araw po, Sir Von, at sa lahat ng mga listeners. Ako nga pala si Marco, 35 taong gulang, may asawa at 2 anak. Kasalukuyan kaming nakatira ngayon dito sa Cebu. Halos 10 taon na rin kami dito. Medyo matagal na akong hindi nakakabalik sa bayan namin sa Dulag, Leyte. Kaya nitong nakaraang 2 linggo, naisip kong umuwi muna para sa maikling bakasyon ngayong summer. Kasama ko po ang pamilya ko sa bakasyon at gusto ko rin makita ng mga anak ko ang lugar kung saan ako lumaki. Nang makarating po kami doon sa Dulag, ay hindi ko napigilang mapangiti habang nilalampasan namin yung lumang simbahan, yung munisipyo, at pati yung palengke na halos hindi nagbago. Parang bumalik ako bigla sa pagiging bata habang nakatanaw mula sa bintana ng sasakyan. At pagdating nga namin doon, matapos kong maayos ang mga gamit agad kong ginala ang mga anak ko sa lugar. Doon kami tumuloy sa bahay ng lolo at lola ko, ang bahay na kung saan ako lumaki. At kasabay po noon, isang alaala na nag-iwan ng matinding takot sa akin sa karagatan, na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. At ito po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Noong kabataan ko po kasi, ang pangunahing hanap buhay namin sa Dulag ay pangingisda. Ang lolo ko ay veteranong mangingisda sa lugar namin. At siya ang pangunahing dahilan kung bakit naging malapit ako sa karagatan. Pero kahit ganoon, hindi ako lagi-lagi nakakasama sa pangingisda dahil nga nag-aaral ako. Hanggang sa isang araw, bakasyon noon, mga 15 years old pa lang ako, nangyari ang isang bagay na hindi ko malilimutan sa karagatan. Noong araw na yun sumama ako sa pangingisda ng tiyuhin ko. Bandang 3:00 pa lang ng madaling araw gising na kami. Madilim pa ang paligid, malamig at halos wala kang maririnig kundi ang hampas ng alon. Kasama ko noon si Tio Raul at ang iba ko pang tiyuhin. Binitbit nila ang malalakas na flashlight at sinundan ko sila papunta sa nakadaong na bangka. Noong una payapa ang karagatan. Sa totoo po sanay naman ako maglayag sa dagat. Pero ewan ko ba, noong umagang iyon, habang papalayo kami sa dalampasigan, unti-unting nag-iba ang pakiramdam ko. Yung lamig ng hangin na kanina ay presko lang, ngayon ay parang nanunuot na hanggang sa buto ko. Yung tubig na kalmado, pinalitan ng maliliit at sunod-sunod na alon. Medyo nagtataka na ako noon, pero si Tio Raul ay kalmado lang. Abala sila sa pag-aayos ng lambat. Maya-maya pa, napansin kong parang mas dumilim ang paligid. Para bang natakpan ng makakapal na ulap yung langit. Wala namang bagyo nun, pero parang ang bigat-bigat ng hangin, na tila may kung anong hindi nakikita na nakapaligid sa amin. At ilang sandali pa, nung medyo nakalayo na kami, biglang huminto ang makina ng bangka. Biglang tumahimik ang lahat, parang tumigil din ang paggalaw ng dagat. Kahit ang mga tiyuhin ko, takang-taka din. Pero sa puntong yun, ramdam ko na parang natataranta na rin sila. Sa gitna ng katahimikan, doon na ako nakaramdam ng kakaiba sa gitna ng dilim. Nakakakilabot na pakiramdam. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam na yun. Nasa gitna kami ng napakalalim na dagat
Tapos parang may mga matang nakamasid mula sa malayo. At sa pagkakataon na yun, alam kong hindi ito ordinaryong paglalayag lang. Parang sa loob-loob ko, may panganib kaming kasama doon. Ang hindi ko alam ay iyon na pala ang magiging simula ng isang karanasan na hanggang ngayon ay dadalhin ko. Habang inaayos ng mga tiyuhin ko yung makina ng bangka, umupo muna ako sa gilid. Ramdam ko pa rin yung kakaibang lamig ng hangin. Para bang may dumadampi sa balat ko na hindi ko maipaliwanag. Malamig na may halong bigat. Tahimik lang yung paligid, pero yun yung tipong katahimikan na nakakabahala. Tumingin ako sa dagat at medyo umaalo na siya. Pero hindi pa naman ganun kalakas. Tapos yung tubig, parang may gumagalaw sa ilalim. Hindi ko nakikita, pero parang may presensya doon. Ewan ko ba, baka ako lang yun. Pero sa puntong yun, nagsimula nang kumabog ang dibdib ko. Tapos bigla kong napansin na may naririnig na akong kakaiba. Parang may umaawit. Mahina lang sa simula. Hindi ko sure kung imagination ko lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw yung tunog. Hindi siya talagang kanta. Parang huni lang ng matinis na babae. Tunog lang na may tono. Pero sobrang tinis ng tono. At yung boses, nakakatakot. Nakakakilabot. Parang isang babae na humuhuni ng malungkot. Tinanong ko ang mga tiyuhin ko kung naririnig nila. Oo daw. Lahat kami ay naririnig namin. At maya-maya pa, nawala din yung tunog. Mga ilang segundo lang ang tinagal noon. Lumipas pa ang sandali, naramdaman kong parang mas bumibigat pa ang paligid. At ang langit, mas dumilim. Para bang nagbabadya na may paparating. Maya-maya pa ay dumating na ang malakas na hangin. Kasabay noon lumakas na din ang hampas ng tubig sa bangka namin. Paunti-unti, palakas ng palakas ang alon. Ilang minuto lang, bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. Para bang maliliit na bato, yung mga patak noon galing sa langit. At kasabay pa noon ay mga nakakatakot na kidlat at kulog. Hanggang sa ang bangka namin ay halos tumaob na dahil sa alon. Kumapit na ako sa gilid. Sila tiyo nakakapit na rin. Lahat kami hindi alam ang gagawin. Hindi na biro ang nangyayari na yun. Nasa gitna na kami ng napakalaking peligro. Kasabay ng pag-alon na yun, ay bigla na lang bumalik yung kanta. Sa pagkakataon na to, mas malapit at mas malakas na. Parang binabalot na ang paligid ng nakakatakot na tono. Umiiyak na ako sa takot nun. At sa pagitan ng dalawang hampas ng alon, sa mismong gilid ng bangka ay may naaninag ako. Hindi ko agad natiyak yung nakita ko, pero doon sa tubig, kasabay ng pagsayaw ng bangka namin, ay lumitaw yung ulo ng isang babae. Mahaba at makakapal ang buhok, at yung mukha niya sobrang putla. Mukha siyang halimaw. Pero ang mas tumatak sa akin ay yung mga mata niya. Walang puti, puro itim lang. Parang butas. Saglit ko lang naaninag yun. Lumitaw siya sa tabi ko. At ilang iglap pa
doon ko parang nakita yung kalahating katawan niya. May buntot siya na parang sa isda. Hindi siya yung sirenang maganda na nakikita natin sa pelikula. Iba siya. Para siyang nilalang na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Takot na takot ako noon. At yung tinig na bumabalot sa dilim, tila ba sa kanya nang gagaling. Sumisigaw na ako noon at umiiyak. Napatras ako at napahiga sa bangka. Muntik na akong mahulog. Buti at nahawakan ako ni Tio Raul. Para bang nanigas yung buong katawan ko. Sa puntong yun, itinuro ko kay Tio yung nakita kong parang sirena. Pero sa saglit na yun, ay bigla siyang nawala. At pagkatapos kong ituro yung sirena, yung nakakatakot na tinig ay dahan-dahang nawala. At sa gitna ng buhos ng malakas na ulan at hampas ng alon, ay pumikit ako saglit at nanalangin. Maya-maya pa ay humupa na din ang hangin at malakas na ulan. Dahan-dahan pumayapa ang karagatan. Nagkatitigan lang kami ng mga tiyuhin ko. At ilang saglit pa ay tuluyan ng kumalma ang paligid. Naambun-ambun pa rin at may mahihinang kulog. Pero wala na yung mga malalakas na alon ng dagat. Matapos yun ay hindi na kami tumuloy sa pangingisda. Ipinaling na ni Tio ang bangka at dumiretso na kami pauwi. Grabe talaga yun, Sir Von. Akala ko talaga sa puntong yun ay katapusan na namin. Pagka-uwi namin, tahimik lang ako. Dumiretso ako sa bahay. Hindi muna ako kinausap ni Tio noon. Pinapasok muna niya ako sa kwarto dahil nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Tulog pa rin ang mga tao sa baryo. Madilim pa kasi, madaling araw pa. Kaya wala pa akong mapagkwekwentuhan. Nung lumiwanag na, ay kumalat na ang balita sa baryo namin. Agad akong pinuntahan ni Inay at Itay sa kwarto. Alalang-alala sila sa akin. Wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng nangyaring iyon sa amin nila Tio Raul. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unti akong nakabawi. Pero simula noon, hindi na ako muling sumamba pa sa pangingisda. Ayoko na. Takot na ako sa dagat. Pero sila Tio ay bumabalik pa rin. Kasi nga yun ang hanap buhay nila. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ako o kami lang ba ang nakaranas noon o kung may iba pa. Pero parang ayoko nang malaman pa. Isang umaga, habang nasa tabing dagat ako, ay nilipitan ako ni Nanay Pising, kamag-anak din namin. Isa siya sa mga iilang matatanda na natitira doon sa baryo. Tahimik lang siya. Tinapik niya ang balikat ko at iniabot ang isang maliit na shell na may ukit. Sabi niya, protection daw. Hindi ko naman siya tinanong kung bakit, pero parang alam kong naiintindihan niya kung ano yung nangyari sa amin nila Tio Raul. At iyon po, Sir Von, ang ala-alang bumalik sa akin nang magbakasyon kami ng pamilya ko sa Dulag, Leyte. Pagkatapos ng isang linggo sa Dulag, bumalik na rin kami sa Cebu. Pero sa totoo lang po, hanggang ngayon hindi ko alam kung totoo ba ang mga sirena. Pero naniniwala ako sa mga kakaibang nilalang na naninirahan dito sa mundo. At ang isa sa mga natutunan ko ay may mga bahagi ng kalikasan na hindi natin kailanman mauunawaan. At minsan, ang karagatan ay hindi lang balot ng tubig, kundi nababalot din ito ng hiwaga na maaaring nakatingin din sa atin.
Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Leia. 31 na ako ngayon at nagtatrabaho dito sa Quezon City bilang call center agent. Sa dami na ng mga nadaanan kong night shift at biyahe sa gabi, wala ako ni isang kababalaghan na naranasan. Kaya masasabi ko pong hindi ako lubusang naniniwala sa mga multo. Pero kung tatanungin niyo po ako kung naniniwala ako sa mga ibang nilalang, oo ang maisasagot ko. Dahil may isang bagay na kahit kailan ay hindi na mawawala sa isipan ko. Isang karanasan noong 19 years old pa lang ako nang magbakasyon kami sa probinsya ng nanay ko doon sa Bohol. At ito po ang ibabahagi ko sa inyo. Noong mga panahon na yun ay simple lang ang intensyon ng pamilya namin para sa bakasyon. Makalayo sa ingay ng lungsod, magpahinga at makasama ang ilan naming mga relatives. Kami-kami lang na mga close ko sa pamilya. Galing pa ng Maynila ang karamihan sa amin. Mga pinsan ko, tito at tita, at syempre kasama si mama at papa. Halos isang linggo rin kaming nagstay sa bahay ng lola ko doon sa Bohol. At gaya ng inaasahan, puro gala, kain, at kwentuhan ang inatupag namin. Isang araw, napagplanuhan ng mga matatanda na pumunta kami sa eco farm na sikat daw sa kabilang baryo. Maganda raw ang tanawin, may taniman ng gulay, mga sagingan, picnic area, at may maliit na ilog sa may bandang baba. Kailangan nga lang daw namin tumawid sa isang tulay para makapasok. Siyempre, excited kami lahat, lalo na si Tonton. Siya yung 7 taong gulang na pinsan ko. Makulit, masigla, at talagang laging hyper. Siya yung tipong bata na kailangan mong bantayan ng maigi kasi bigla na lang nawawala sa tabi mo. Sa totoo nga, minsan naiinis na ako sa kakulitan niya. Napalaki kasi siyang spoiled ng mga magulang niya noon. Pero ngayon, mabait na si Tonton, binata na rin. Pero dahil sa kabibuhan niya na yun, ito ang tuwa ang mga tao sa kanya doon sa probinsya. Kahit nga hindi siya taga roon parang kilala na siya ng lahat. Umaga pa lang nag-ayos na kami ng mga baon. May adobo at iba pang ulam. May kanin, soft drinks at mga chichirya. Nag-jeep lang kami papunta doon sa Bukana. Tapos naglakad kami ng medyo malayo papunta sa eco farm. Habang papalapit na kami sa farm, nakita na namin yung sinasabi nilang tulay. Gawa yun sa lumang kahoy. Medyo mahaba at malapad naman. Hindi nga lang madadaanan ng sasakyan dahil parang hindi nakakayanin. Ilog ang nasa baba ng tulay. Maganda ang view. Pero may something sa itsura niya na parang nakakabahala. Paglapit namin sa bungad ng tulay, may isang matandang lalaki na nakaupo sa may gilid. Parang caretaker ata siya doon. Ginagabayan ng ilang turista. Kulubot na ang balat niya at nakasuot siya ng puting kamiseta. Tahimik lang siya, pero napansin naming parang tinititigan niya ang bawat isa sa amin habang dumadaan. Bago kami tuluyang makatawid, narinig namin siyang magsalita. Pinayuhan niya kami. "Magpaalam muna po kayo." Tumigil ang ilang matatanda sa amin. Yung iba ay tumango at nagsalita ng mahina. Yung iba naman tahimik lang. Pero karamihan sa mga pinsan ko, lalo na yung mga teenager, ay hindi pinansin yung matanda. Lalo na si Tonton. Tawa pa nga siya ng tawa habang takbo ng takbo doon sa unahan namin. Ako tahimik lang. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Pero out of respect,
mahina akong bumulong ng makikiraan po bago tumawid. Wala namang masama kung gagawin mo yung sabi ng matanda. Napansin ko lang, habang nasa gitna ako ng tulay, parang mas naging tahimik ang paligid. Yung hangin parang hindi gumagalaw. Yung tubig ng ilog sa ilalim masyado matining. Tumingin ako sa gilid ng tulay at parang saglit na nagdilim ang gilid ng paningin ko. Yung parang may aninong dumaan pero wala naman talaga. Medyo kinilabutan ako noon. Pero sabi ko baka dahil lang sa init ng paglalakad. Pagdating sa Eco Farm, masaya naman. Napakaganda ng tanawin. May mga hayop na pagala-gala, may mga puno ng bayabas, at may malawak na sagingan. Doon kami pumesto sa parang cottage sa ilalim ng mga puno. Nilapag na namin yung dala naming baon at nagsimula na ring maglaro ang mga bata. Yung mga tita ko ay nagpiktura na, lahat sila masasaya. Mag-aalmusal na sana kami noon. Pero doon sa lamesa, tinawag ni tita si Tonton dahil nga kakain na. Pero walang sumasagot. Tinawag namin ulit, mas malakas na. Pero wala pa rin. Alam naman naming makulit si Tonton, kaya akala namin nagtatago lang. Pero lumipas ang 10 minuto, 15 minutos, wala pa rin si Tonton. Isa-isa nang tumayo ang mga tito ko. Nagsimula ng maghanap. Sumisigaw sila habang nililibot ang paligid. Pero walang sagot. Tumingin ako sa tulay na dinaanan namin. Sa mismong dulo nun walang tao. Napakatahimik. Parang mas naging mabigat ang hangin. At lumipas pa ang ilang minuto at doon namin na-realize nawawala na si Tonton. Hindi ko alam kung bakit ang bilis ng oras kapag masaya. Pero kapag may nawawala na, parang ang tagal-tagal ng bawat segundo. Sa puntong yun, nawawala na si Tonton. Pagkatapos naming mapansin na nawawala na ang pinsan ko, nagsimula na ang pag-aalala. Noong una, magaan lang ang paghahanap. Inakala talaga naming nagtatago lang. Baka umakyat sa puno o sumama sa ibang pinsan ko sa kakawayan. Mga bata ganun talaga Pero makalipas ang halos 30 minuto, nag-iba na ang tono ng boses ng mga tumatawag sa kanya. Ang sigaw na Tonton may halong kaba na. Ang mga hakbang nila tito nagsisimula ng bumilis. May mga kumalat na rin sa taniman. May tumakbo sa daan at may umiikot sa gilid ng ilog. Ako naman nagsimula na ring maghanap. Pero habang gumagalaw ako palayo sa main area ng farm, doon ko na naramdaman. Parang may biglang nagbago sa hangin. Hindi siya malamig, pero parang bumigat ang paligid. Tapos maya-maya ay may narinig akong kaluskos sa gilid ng mga halaman. Nang lingunin ko, wala naman akong nakita. Pero nung mas tinitigan ko yung isang parte doon, parang may anino akong nasulyapan. Hindi ko masabi kung tao o hayop yun, kaya hindi ko na pinansin. Dumiretso na lang ako sa paghahanap kay Tonton. Nagpatuloy pa ang araw. Mahigit 5 oras na kaming naghahanap. Wala pa ring bakas ni Tonton. Si Tita May, halos mawala na ng boses, kakasigaw ng pangalan ng anak niya. Dumating na nga sa puntong hindi na siya umaalis sa pwesto niya. Umiiyak na lang
hawak ang dibdib. Naroon na rin ang ibang mga tanod na tinawag ng mga tito ko. Ako naman ay patuloy pa rin. Pumunta ako sa may bandang likuran ng sagingan. Malayo-layo na yon sa mismong farm, pero tanaw ko pa rin sila. Malilim ang paligid, kahit mataas ang araw dahil doon sa mga nagsisiksikang mga puno ng saging. Nanggaling na kami doon kanina, pero bumalik ako, nagbabaka sakali. At doon, nagsimula akong makita ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang dahan-dahan akong naglalakad, napansin kong may mga marka ng paa sa putik. Maliit ang mga ito, parang paa ng bata. Mabigat ang pagkakatapak, parang mabilis ang lakad, kaya sinundan ko. Paglingon ko sa kanan, sa gilid ng mga dahon, may nakita akong parang puting tela, parang damit. Nilampitan ko yun. Lumang basahan lang pala na nakasabit sa sanga. Pero habang lumalalim ako sa loob ng sagingan, doon na nag-iba ang lahat. Sa pagitan ng mga puno, sa gilid ng paningin ko, ay may nakita akong hinding-hindi ko malilimutan. Isang hugis tao. O hindi ko alam kung tao ba talaga. Payat, maitim ang balat, parang kahoy. Hindi ko nakita ang mukha niya. Nakatayo lang siya. Hindi gumagalaw. Pero nung tumingin pa ako ng diretso, ay bigla yung gumalaw. Halos mapasigaw ako sa gulat noon. Gusto kong bumalik, pero hindi ko nagawang huminto. May bahagi sa akin na gustong tumuloy dahil na rin kay Tonton. Doon sa ilalim ng isang puno ng saging, sa pagitan ng mga damo, nakita ko ang isang bagay na nakalatag sa lupa. Puting t-shirt, tapos may maliit na katawan. At nang nilapitan ko pa, nandoon si Tonton. Nakahiga siya at basang-basa ang damit. Ang dami ring galos ng tuhod niya. Pero ang pinaka nakakilabot, nakadilat ang mga mata niya. Gising siya, pero hindi gumagalaw. Hindi umiiyak, hindi rin nagsasalita. Wala sa sarili ang pinsan ko. Agad ko siyang nilapitan at sumigaw ako pabalik sa amin. Tinawag ko ang pamilya ko. Pagkatapos, nagtakbuhan sila papunta sa amin. Agad-agad nilang niyakap si Tonton, tapos dinala nila siya papunta sa pwesto namin. Hindi namin alam kung paano siya nakarating doon. Nakakapagtaka talaga dahil ilang beses na kaming pabalik-balik sa lugar na yun. Para bang kakarating lang niya sa pwesto na yun. At ang nakakapangilabot talaga, gising siya na nakatulala lang, hindi nagsasalita. Nang hapon na yun, hindi namin makausap si Tonton ng maayos. Hindi siya nagsasalita. Gising pero wala sa sarili. Sa puntong yun, nagpatulong na kami sa mga taga roon. At ang sabi nila, pinaglaruan daw siya ng mga nilalang sa gubat. Pinahiran ng langis si Tonton na mga matatanda doon, tapos pinagpahinga. Matapos yun umuwi na kami. Ang dapat ay masayang pamamasyal sa Eco Farm ay nauwi sa nakakakilabot na pangyayari. Kinabukasan, doon siya nagsimulang magsalita. Mahina lang, pero parang wala pa rin sa sarili. Ang sabi niya, may nakatingin at galit siya sa akin.
Tumahimik kaming lahat, nakatingin sa kanya. Hinawakan ni Tita May ang mga kamay ni Tonton. Pagkatapos ng sinabi ni Tonton na may nakatingin daw pero galit, mas nabalot ng kaba ang buong bahay. Walang sumagot, walang nagtanong pa. Parang sapat na yung boses ng bata at yung naranasan niya para paalalahanan kami na may mali talaga sa nangyari. Hindi lang siya basta napadpad doon sa sagingan. May kumuha sa kanya at ayaw ng nilalang na yun kay Tonton. Maya-maya ay dumating ang matandang lalaki na bantay sa tulay. Yung unang nagsabi na magpaalam muna kami. Nakiusap ang tito ko sa kanya na puntahan si Tonton. Tahimik lang siyang naupo sa loob ng bahay, pero iba ang tingin niya kay Tonton. Hindi nagtataka at parang hindi rin naaawa. Basta seryoso, pero sigurado siya kung ano ang nangyari. Ang sabi niya sa amin, may tagabantay talaga ang lugar na yun. Dagdag pa niya, kung gusto daw namin talagang tuluyang mawala ang nararamdaman ni Tonton, kailangan naming mag-alay. Mabait naman pala yung matanda. Tinuruan niya kami kung paano ang dapat gawin. At ginawa namin yun kinahapunan. Dinala si Tonton ng 3 matatanda sa mismong gitna ng tulay. Kami naman nakasunod lang. Tahimik ang lahat. Naghain sila ng pagkain doon sa gilid ng tulay. Binudburan ng asin ang sahig na kahoy at pinabulong ng mga matatanda si Tonton. Patawad po. Unti-unting bumalik si Tonton sa dati niyang sigla. Dahan-dahan lang. Sa una ay hindi pa rin siya nagsasalita. Pero pagkaraan ng ilang araw, nagsimula na siyang umiti. At sa loob ng 1 linggo, bumalik na siya sa dati. Ilang araw pa, bumalik na ulit kami sa Manila. Dala namin ang alaala na yun. Lumipas na ang ilang taon, si Tonton ngayon ay malaki na. Tahimik at mabait na siya ngayon. Nag-matured na, kumbaga. Ako naman, hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung nakita ko noon sa pagitan ng mga puno. Pero ang alam ko, may hindi nakita ang iba na malinaw kong nasulyapan. At dahil nga doon, sa tuwing mapapadpad ako sa lugar na hindi ko kabisado, lagi na akong nagpapaalam. Hindi dahil sa naniniwala akong lahat ng lugar ay may bantay. Basta para sa akin, makasigurado lang. Kamusta po, Sir Von, at sa lahat ng mga nakikinig? Mahilig po talaga akong makinig ng mga kwento ng kababalaghan. Lalo na kapag gabi at solo lang ako sa kwarto. Para bang kahit gaano kasimple o kabisi ng araw ko, alam kong may panibagong kwento na naman ang makakapagpaisip sa akin bago matulog. At isa po ang channel nyo sa mga bago kong sinusubaybayan. Tawagin nyo na lang po akong Ronel. 33 taong gulang na ako ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Caloocan. Nagtatrabaho po ako bilang virtual assistant sa isang international company at simple lang po ang takbo ng buhay ko. Pero nitong mga nakarang araw, habang nakalive ako, naisipan ko pong magbahagi ng isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubura sa isipan ko. Nangyari po ito 18 taon pa lang ako, taong 2010 doon sa Vigan. Nang pumunta kami sa lamay ng isang kamag-anak namin doon, pinsan po ng lola ko ang namayapa dahil na rin sa katandaan. Dahil medyo may edad na si mama noon at may iniinda na siyang rayuma,
ako na lang po ang pumunta kasama ang tiyuhin at mga pinsan ko. Medyo masama pa nga ang loob ko noong una kasi may lakad sana ako noon kasama ang barkada. Pero syempre, parte ng pakikisama ang pakikiramay, lalong-lalo na sa mga kamag-anak. Kaya pumunta po ako. Pagdating doon, kita na agad namin yung puting tolda sa labas ng bahay. Pinakilala ako ng mga tiyuhin ko sa mga kamag-anak na noon ko lang din nakita. Pagpasok namin sa loob, amoy na amoy ko agad ang samyo ng bulaklak at kandila. Ilang saglit pa, tinipik ako ni Tita Tere sa likuran. Siya ang panganay sa magkakapatid nila mama. Laging maasikaso si tita, palangiti, at malapit sa amin. Kahit dun sa lamay, siya pa rin ang nag-aasikaso sa mga bisita. Umupo ako sa bandang kanan ng loob ng bahay, malapit sa pinto. Sa totoo lang, hindi talaga ako komportable sa mga burol. Gusto ko na nga sana umuwi noon sa dating bahay ng tiyuhin ko sa Bigan. Kaso nahihiya naman ako umalis nang ako lang. Kaya no choice ako, naghintay lang ako buong magdamag. Makalipas ang ilang oras, nag-umpisa ng dumagsa ang maraming tao. Iba't ibang grupo, kanya-kanyang usapan. Nagkaroon na rin ng sakla sa labas kaya medyo umingay na. Ako, tahimik lang. Nagmamasid lang sa paligid. Habang nakatingin ako sa paligid, napalingon ako sa bandang harap. Doon ko nakita si Tita Tere. Nakaupo siya sa may bandang likod na gilid ng kabaong. May inaayos siya doon. Bulaklak ata o kandila. Hindi ako sigurado. Pero ang mas pumukaw sa pansin ko ay yung nakita kong nakatayo sa likuran niya. Para bang may aninong hindi gumagalaw. Diretso lang ang katawan. Parang babae. Nakatayo sa mismong likod ni tita. Hindi ko makita ang mukha niya dahil medyo madilim sa parte na yon. Akala ko nga isa lang sa mga bisita. Pero habang tinititigan ko, parang may kakaiba. Hindi siya kumikilos. Hindi man lang naglilipat ng tingin o gumagalaw ang ulo. Nakatitig lang siya, diretso sa tita ko. Tumayo ako sandali para masdan ng maigi. Kunwari kumuha ako ng tubig sa gilid. Pero bago ako bumalik sa upuan, tumingin ulit ako sa direksyon ni Tita Tere. Paglingon ko, ay kinilibutan ako sa nakita ko. Napansin kong parang walang paa yung babae. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako, pero sa pagkakaalala ko, as in literal, na parang lumulutang yung babae. Si tita nandun pa rin, nakaupo. Lumingap ako saglit at sa muling paglingon ko, wala na yung babae. Wala nang bakas ng tao sa likuran ni tita. Sinilip ko kung may naglakad papalayo, pero wala. Napakapit ako sa braso ng isang upuan doon. Hindi ako nagsalita. Hindi rin ako sigurado sa nakita ko. Baka ako nagloloko lang yung mata ko dahil puyat. Pero simula nun, hindi na naging panatag sa loob ng bahay. Tumingin ako sa paligid. Lahat ay abala sa sarili-sarili nilang mundo. Pero ako, hindi ko maalis sa isipan ko yung eksenang yun. At ilang saglit pa, naramdaman ko na parang may mabilis na dumaan sa bandang likod ko. Hindi naman literal. Pero parang presensya ba? Parang hangin na malamig. Hindi ko alam. Nung lingunin ko, wala naman.
dahil nasa dulo ako noon. Wala namang ibang tao sa likuran ko dahil nasa dulong pwesto ako noon. Pero kahit hindi malamig ang paligid, nanlamig ang bato ko. Parang may kirot na hindi normal. Nagpatuloy ang gabi, pero simula noon, hindi ko na maibalik ang dating katahimikan ng pakiramdam. Parang may ibang bisita na hindi naming inaasahan na nandoon. Paulit-ulit yung tanong sa isip ko. Totoo ba yung nakita ko? O baka dahil lang sa puyat? Pero kahit anong paliwanag ang subukan kong isipin, hindi na mawala yung pakiramdam ko na parang may ibang presensya sa loob ng bahay. 2:00 na ng madaling araw, karamihan sa mga tao ay natutulog na sa tabi-tabi. Nakasandal sa monoblock, yung iba ay nakahiga sa mga banig. Ilang matatanda lang ang gising. Nagkukwentuhan pa yung iba sa labas habang naninigarilyo. Sa loob ng bahay ay tahimik na. Maiilan na lang sa loob ang gising at kabilang doon si Tita Tere na nandun ulit sa gilid ng kabaong. Ako hindi na umidlip. Nasa gilid lang ako ng bintana. Ramdam ko pa rin yung kaba noon. Hindi normal na kaba. Yung pakiramdam na parang may nagmamasid sa'yo. Sa pagkakataon na yun, ay may napansin ako sa harapan. May isang kandila doon na hindi normal. Yung sindi niya, bigla-biglang pumapayat, tapos lalaki uli. Wala namang malakas na hangin sa loob ng bahay. Maliliit lang ang bintana doon. Yung ibang kandila ay steady lang ang apoy. Pero yung kandilang yun, kakaibang kilos. Tinignan ko kung may malapit bang electric fan. Wala naman. Nung una ay hindi ko muna pinansin yun. Pero makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang tunog ng isang bagay na nahulog. Napalingon kaming lahat. Isa sa mga larawan sa altar, yung lumang frame photo ng namayapa naming kamag-anak, ay tumumba at bumagsak sa sahig. Wala namang gumalaw doon. Alam ko kasi nakaharap ako doon. At kahit may tumama man, hindi ito babagsak ng ganun kalakas. Ang mas nakakapagtaka pa, yung frame na yun ay nakasandal na tulad ng iba. Pero yun lang ang bumagsak. Biglang mas tumahimik ang loob ng bahay. Parang lahat ay sabay-sabay na napatingin sa direksyon ng altar. Pero walang nagsalita. Si Tita Tere tumayo saglit. Kinuha yung larawan. Nilinis ng unti at ibinalik sa pwesto na parang hindi siya nagulat. Pagkaupo niya, parang mas lumalim ang pagtitig niya doon sa kabaong. Hindi pa rin ako kumikibo. Pinagmasdan ko lang ang paligid habang pilit na pinapakalma yung sarili. Ilang minuto pa ang lumipas. May naamoy akong hindi maintindihan. Parang amoy lumot. Yung amoy na matagal nang nakatago sa ilalim ng bato. Na hinaluan ng amoy ng kandila. Napakunot ng noo si Tita Lita na nakapwesto din malapit sa harap. Mukhang naamoy niya rin. Napatingin siya sa bulaklak tapos hinawakan niya ang tangkay ng isa. Sa puntong yun hindi nawala ang amoy. Parang palapit ng palapit yung naaamoy namin. Maya-maya, habang tahimik ang lahat, biglang may narinig akong mga yabag galing sa likod ng altar. Hindi yung yabag ng nakatsinelas at sapatos. Parang paa na dumadaan sa basang sahig. Mabagal ang hakbang,
1, 2, mga 3 hakbang, tapos huminto. Tumingin ako sa mga kasama ko sa loob. Parang ako lang ang nakarinig. Tapos lumingon ako sa may bandang altar. Walang tao. At biglang nagpatuloy ulit yung tunog ng yabag. Sa puntong yun, nagsimula nang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Gusto ko sanang lumabas, pero parang napako ako sa kinauupuan ko. Nasa isip ko na umalis ka na, pero hindi ko nagawa. At bigla na lang, may bumagsak. Nagkagulo ang mesa sa gilid. Tumalsik ang ilang mga plato, nahulog ang bote ng tubig, at may kumalampag na tray sa sahig. Sunod-sunod na nahulog yung mga gamit. Tumayo ang ilang matatanda sa gulat. Ang iba napasigaw. Ako, kabadong-kabado na. Tumingin na agad ako kay Tita Tere at doon ko nakita. Nakahawak siya sa dibdib niya, nanginginig at dahan-dahang tumumba. Parang naubusan siya ng hangin. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya nagsasalita. Nakabukas lang ang bibig niya na parang may gusto siyang sabihin, pero walang boses na lumalabas. Nagkagulo ang lahat. May sumigaw noon, bigyan daw ng tubig si Tita Tere. Kaya may lumapit at inabutan siya ng tubig. Inihiga siya ng tito ko sa isang banig at ako hindi nakagalaw sa pwesto. Pinagmamasdan ko ang paligid, yung kandila. Parang patay sindi na. Yung mga bulaklak, mailan na parang nanginginig ang tangkay. Nagkagulo na ang lahat. Yung ibang natutulog nagising na din. Maya-maya pa, medyo nakahinga na si tita. Pinaypayan siya at pinahira ng basang bimpo. Pagkaraan ng ilang minuto, nang bahagyang nakabangon na si tita, umupo na siya ng dahan-dahan. Nakasandal na sa upuan at hawak pa rin ang dibdib. Tahimik lang siya. At nung medyo nakabawi na siya ng lakas, nagsalita si tita. Mahina na halos pabulong lang. Sabi niya, parang may humila sa akin mula sa ilalim ng kabaong. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi lang ako, lahat ng naroon sabay-sabay na napatitig sa kanya. Yung ibang matatanda ay nagsindi ng insenso. May kumuha ng asin at binudburan ng paligid. Yung iba ay lumabas ng bahay at hindi na bumalik hanggang kinaumagahan. Ako naman naiwan lang sa loob. Tahimik lang. Pero sa isip ko ay bumalik yung imahe na nakita ko sa likuran ni Tita Tere. At doon ko na-realize, hindi lang kami ang nasa burol na yun. Parang may mas matagal nang nakikiramay sa kanila. At sa gibing yun, gusto niyang ipaalam na naroon siya. Ilang saglit pa, inaya na kami nila Tiyo na umuwi sa lumang bahay nila para doon na magpahinga at matulog. Kinabukasan, tahimik na ang buong burol. Wala nang gaanong kwentuhan. Wala na rin yung dating halos hindi nauubos na kape sa mesa. Nakausap ko noon si Lolo Ben. Pinsan din ng lola ko. Siya ang bunso sa mga lolo at lola ko. Tahimik siyang umupo sa tabi ko habang nagpapahangin kami sa may pasilyo. Hindi siya nagtanong ng kung ano ang nangyari. Hindi rin niya ako tinignan ng diretso. Pero yung mga sinabi niya, hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Sabi niya, sa
Sa mga ganoong lamay daw ay madalas niyang maranasan ang masasamang espiritu. Hindi daw siya naniniwala sa multo, pero sa masasamang espiritu, oo. Hindi ko agad sinagot si Lolo. Nakikinig lang ako. Pinakikiramdaman ko kung may sasabihin pa siya. Sabi niya, kung may naramdaman man daw ako o nakita, kahit gaano kaliit, kahit simpleng balahibong tumayo o lamig sa batok, huwag ko daw basta-basta baliwalain, lalo na sa burol. Dahil kung may isa daw akong pagkakamali, baka ako daw ang sundan. Mula noon, mas naging mapagmasid na ako, lalo na sa lamayan. At sa totoo lang, dahil siguro sa pangyayari na yon kaya mas lalo akong hindi naging komportable sa mga burol. Natapos naman ng maayos ang libing. Wala nang naulit pa na kababalaghan. Tahimik din ang sumunod na araw. Pero yung mga takot at tanong ay nanatili sa isipan ng marami. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kung ano ba talaga yung nakita ko nung gabi na yun. Kung totoo ba yun o kung pinaglalaruan lang ako ng imahinasyon ko. Pero isang bagay ang sigurado ko. Naniniwala ako kay Tio Ben. Hindi mo naman kailangan maniwala para malaman na may mga bagay na totoo. Pero minsan, ang mga espiritu ay sadyang naroon para gambalain ang kapayapaan ng marami. At may mga pagkakataon, kahit wala kang ginagawang masama, ay mapapansin mo pa rin sila. Kaya sa tuwing may lamay akong dinadaluhan, ay tahimik lang ako at mas lalong nagiging mapagmasid. Magandang araw po, Sir Von. Silent listener po ako ng channel at first time ko pong magbabahagi ng karanasan ko. Tawagin niyo na lang akong Kevin. 29 years old, nakatira po sa Sucat, Parañaque. Nangyari itong karanasan ko noong 2022. Summer noon. Kakapasa lang sa board exam ng pinsan kong si Jeric. Kaya sakto, nagkayayaan kami para sa celebration. Pero yung akala naming magiging sayang celebration ay mag-iiwan pala sa amin ng isang kakaibang alaala. Kasama namin noon ang iba kong mga pinsan, ilang mga barkada, tapos sinama ko din po yung bunso kong kapatid. Planado namin yun. Overnight sa Calatagan, Batangas. May resort na nirentahan si Renzo, isa sa mga pinsan ko. 12 kaming sakay ng van. May bitbit kaming tent, gitara, cooler at speaker. Plano talaga naming magwalwal noong mga panahon na yun. Umalis kami ng Sucat mga bandang alas 5 ng umaga. Yung iba puyat-puyat pa. Nakita kami doon sa tapat ng SM Sucat. At pagpasok pa lang ng van, sound trip na agad, kasabay ng kwentuhang walang patid. Nang nasa bandang Cavitex na kami, ay naisipang magpicture ni Lian, isa sa mga kaibigan naming babae na kasama doon. Nagrupi kami sa loob ng van, gamit lang yung phone. Tapos salit-salita ng kuha. Mga ilang minuto lang pagkatapos nun, chinik namin yung mga shots. Tawa pa nga kami ng tawa nung una. May ilan kasi sobrang sablay ng anggulo. Pero nung tumingin kami sa isang kuha sa likod ng van, sabay-sabay kaming napatigil. Sa may bandang gilid ng upuan, sa likod ng spot ni Jeric, ay parang may refleksyon ng isang babaeng nakaputi na mahaba ang buhok. Hindi masyado kita yung mukha niya kasi medyo madilim yung part na yun. Pero ang weird lang,
kasi nakasiksik siya sa picture, parang nakasilip. Pero sigurado kami, walang nakapwesto doon. Wala ring nakaputi sa amin at maluwag pa yung bahaging yun ng van. Baka glitch lang, sabi ni Carlo. Pinipilit niya kami, pero halata pa rin sa mukha niya na kahit siya ay hindi rin kampante. Natakot kaming lahat doon sa loob ng van. Tumahimik kami ng ilang segundo. Doon ko naramdaman yung kakaibang kaba na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Tapos parang unti-unting lumalamig yung loob ng sasakyan. Yung kakaibang lamig na hindi galing sa aircon. May nagsabing baliwalain lang daw. Tapos yung iba gusto na raw umuwi. Sabi naman nung isang pinsan ko, ang corny naman kung uuwi tayo dahil lang sa picture. Pero si Lian, yung madalas na malakas ang loob, sinabi na mag-stop over na lang daw muna kami. So ang nangyari dumaan muna kami sa 7-Eleven sa may Nasugbu. Bumaba kami, bumili ng kape at nagyosi muna yung iba. Tahimik kami at nagtataka. Sa isang iglap na yun, biglang nawala yung saya ng trip namin. Sa upuan sa labas ng 7-Eleven, nag-usap-usap kami pero walang nagsasalita ng diretso. Namumuo ang taong na kung itutuloy pa ba namin. Sabi ni Jeric sayang naman. Nakabayad na rin kasi kami noon at medyo malapit na kami sa pupuntahan. Tapos sabi niya Sabado pa raw. Kung uuwi kami, tatrafikin lang kami. At isa pa, baka daw anino lang yun dun sa picture. Reflection lang o dumi lang ng lens. Ako naman ayokong masyadong magpahalata na kinakabahan ako. Kaya nakikinig lang ako sa kanila. At di kalaunan, napagdesisyon na naming tumuloy na lang sa outing. Pagbalik namin sa van, mas tahimik na ang loob. Mahina na lang yung sound trip at wala nang masyadong tawanan. Parang lahat may sari-sariling iniisip. Yung tipo ng katahimikan na hindi normal at nakikiramdam sa loob ng sasakyan. Pagdating namin sa resort, medyo bumalik ang energy. Maganda yung lugar, malapit sa dagat. May mga puno ng nyug din. Tapos may malaking cottage na open ang sala. Inayos na namin ang mga gamit. Nag-set up na ng tent. At habang abala ang lahat, parang unti-unti na naming nakalimutan yung tungkol sa picture. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Habang kumakain kami sa cottage, kalmado ang lahat. May ilaw sa loob, pero medyo madilim na sa paligid. Wala namang problema. Hanggang sa may sinabi si Lian, mahina lang ang pagkakasabi niya. May nakita akong babae kanina doon sa hallway. Nakaputi ang suot at nakatayo lang. Tumigil kami sa pagkain. Walang tumawa, walang nagbiro. Lumingon kami lahat sa hallway sa likod ng cottage. Madilim na doon, walang tao. Wala ring gumagalaw. Walang sumagot kay Lian, pero sa loob-loob ko ay bumalik na yung kaba. Nagsalita si Renzo na wala lang daw yun. Wag na lang intindihin. Pero si Lian, halatang balisa na. Kabadong-kabado siya. At paulit-ulit niyang sinasabi na nakita daw niya yung nasa picture, yung babae sa van. Ako naman, kabado na rin. Pero ang hindi ko alam, hindi pa pala yun ang pinaka nakakatakot na mararanasan namin ng gabi na yun. Akala ko nung una, kaya ko pang i-rationalize ang lahat.
na baka talaga reflection lang yung babae sa picture. Na baka hindi rin nakita ni Lian yung sinasabi niya sa hallway. Iniisip ko na dala lang din ang takot niya sa picture, kaya kung ano-ano ang nai-imagine niya. Pero kinagabihan, nagsimula nang may magbago. Habang naghahanda at nag-iihaw ng hapunan si Jeric at si Carlo, si Lia naman ay nagsasampay ng tuwalya. May napansin na naman siya. May dumaan daw sa bintana ng CR. Sabi niya, babae na naman daw ulit. Suot ulit yung puting bestida. Hindi namin pinansin. Biniro namin na baka caretaker lang yun. Pero ang sabi niya, wala raw ibang babae sa resort bukod sa mga kasama namin. Dahil medyo nakainom na nga kami, hindi na namin yun pinansin. Natapos namin ang gabi at nakatulog naman kami ng payapa. Kinabukasan, si Carlo naman ang may naramdaman. Habang naghihilamos daw siya sa may lababo doon sa common CR, may nakita daw siyang refleksyon sa salamin na nakatayo sa likod niya. Babae raw ulit na hindi gumagalaw. Pero paglingon niya, wala. Doon na nagsimulang kabahan at magduda ang lahat. Pero ako, wala pang nakikita. At hinihiling ko sa puntong yun na sana wala akong maramdaman. Sa totoo lang, pilit ko talagang iniisip na wala to. Na baka collective paranoia lang ng grupo dahil dun sa picture. Siguro dahil nga natakot kami nung umpisa, kaya parang lahat may interpretation na nakakatakot. Pero habang tumatagal kami doon sa resort at nung lumalim na ang gabi, parang mas lumalala yung kakaibang nararamdaman ko. May mga oras na nakatambay lang ako, tapos bigla akong mapapalingon kahit wala naman. Parang may something sa peripheral vision ko. Laging may gumagalaw. Pero pag tinignan ko naman ng diretso, wala naman talaga. Hanggang sa dumating yung huling gabi namin doon. Mga bandang 10:00 na ng gabi, nakapakap na halos lahat. Yung iba nasa loob na ng cottage, nagpapahinga. Ako, lumabas sandali. Gusto ko lang magpahangin at magyosi. Maaliwalas naman yung hangin at medyo malamig-lamig din sa labas. Umupo ako sa isang monoblock sa tabi ng cottage. Sa tapat noon puno ng niyog. Madilim ang paligid pero mailaw naman galing sa loob ng bahay. Yung tipong enough lang para makita mo yung lilim. Tahimik ang paligid. Tahimik na tahimik. Nang biglang may narinig akong yabag. Marahan lang nung una, galing sa gilid. Galing dun sa madilim na parte ng garden area. Akala ko nga si Jeric kasi naghuhugas siya ng mga pinaglutuan namin noon. Tumayo ako, sumilip pero wala. Kaya umupo ulit ako. Pero ilang saglit pa, may boses akong narinig. Hindi malakas, parang hangin na may kasamang tunog. Para bang may bumulong na malapit sa tenga ko. May tono siya pero hindi ko alam yung sinasabi. Kinabahan na ako nun. Tumayo ako ulit at tinignan ko yung paligid. Hindi ko maipaliwanag pero nanginginig yung kamay ko. Dahil siguro sa epekto ng kaba. Tapos ilang iglap pa, may napansin akong may nakatayo. Sa tabi ng mga puno sa may gilid, mga ilang di pa lang mula sa kinatatayuan ko, ay may babae, nakatayo lang. Maputi ang suot,
Mahaba ang buhok tapos nakatungo siya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako agad nakagalaw. Para akong nanigas. At biglang tumingala siya ng mabilis. Humarap sa akin. Gulat na gulat ako noon. Tatakbo na sana ako. Pero sa isang iglap, nasa harapan ko na siya. Hindi siya tumitigil. Tumagos siya sa akin. Yung pakiramdam ko hindi maipaliwanag. Parang hinigop ako ng kung ano. Wala akong kakaibang naramdaman noon sa paligid. Basta napakabilis lang. Dumaan siya sa harapan ko. Paglingin ko sa likod, ay wala doon ng babae. Napamura ako noon. Tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Inihagis ko yung sigarilyo ko at kumiripas na ako ng takbo pabalik sa kwarto. Pagpasok ko, naroon at gising pa sila. Nagkukwentuhan lang sa loob ng kwarto. Ako naman ay hingal na hingal. Tinanong nila ako kung anong nangyari. At doon ay kinuwento ko sa kanila yung naranasan ko. Tumagos siya sa akin. Lahat sila nanlaki ang mata. Si Lian, halos di na maipinta yung muka. Sabi ko sa inyo meron nga. Banggit niya. Nung gabi na yun ay hindi na ako mapakali. Nanalangin ako bago matulog. Pero sa isip-isip ko, anong meron? Bakit naroon yung babae na yun? Hindi po ako talaga naniniwala sa mga ligaw na espiritu. Pero nung mangyari sa akin yun, parang nag-iba ang paniniwala ko. Pagkagising ko kinabukasan, pakiramdam ko para akong binugbog. Mabigat ang ulo, tuyong-tuyo ang lalamunan, at parang may lamig pa ring nananatili sa likod ng bato ko. Naging tahimik at mabilis lang ang pag-iempake namin. Pero bago kami umalis, nanalangin muna ako sa kwarto mag-isa. Binura na rin namin yung picture. At sa biyahe pa uwi, lahat kami tahimik. Humihiling na sana wala na doon yung babae. Pero sa totoo lang, hindi namin sigurado. Pagbalik sa sukat, nagkanya-kanya na kaming uwi. At sa awa ng Diyos, wala naman ni isa sa amin ang nabalitaang nakaramdam pa uli ng kababalaghan. Hindi ko po talaga dapat ito ikikwento dahil may part sa akin na ayoko nang maalala pa yun. Pero dahil matagal na naman, naisipan kong ibahagi na din. Uulitin ko po, hindi po talaga ako naniniwala sa mga multo. Pero sa masamang espiritu, oo. Kaya napakahalaga talaga ng pananampalataya para maging matatag po tayo sa mga ganong bagay. At ito po ang karanasan ko, Sir Von. Isang karanasang ayoko na sanang maulit pa.